Adjustments sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ating aalamin kasama si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. AD Romero, magandang tanghali po. Si Joshua Garcia po ito ng PTV. Yes, magandang tanghali, Sir Josh. Magandang tanghali po sa lahat. Assistant Director, una po sa lahat, ano po ang mga pangunahing dahilan ng tinatayang pagtaas ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene ngayong linggo? Yes, yung po mga kadahilanan kung bakit tayo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, lahat po related sa kaguluhan na nangyayari po sa Iran at saka Okay. Ma'am, pakipaliwanag po, paano po nakaka-apekto itong tensyon, itong kaguluhan sa Iran sa global at local oil prices? Yes, okay. Ang Iran po, pang-apat po siya sa malalaking producer na member ng OPEC countries, di po ba? So, kung maliit lang po ang diferensya ng world supply sa world demand, so kahit anong klase po ng disruption na manganganib ang ating supply ng petroleum products, talaga pong tataas. Fundamentals of supply and demand. Pag konti po ang supply, pataas ang demand, tataas po ang presyo. Okay, maliban naman po dyan, patungkol naman po dun sa paghina ng piso kontra dolyar sa adjustment ng presyo ng mga produktong petrolyo, paano po ito nakaka-apekto? Sir, ang Pilipinas po, natin importer petroleum products. Lahat po ng ginagamit natin petroleum products sa bansa, inaangkat po natin sa labas ng bansa. At ang ginagamit po natin pambili, dollar po. So kung meron pong peso depreciation, mas maraming peso kakailanganin natin para makabili na nasabing produkto. So kasama po sa factor sa contribution yung foreign exchange po. Kaya apektado po talaga kapag nade-depreciate ang peso, tumataas po ang presyo doon ng produktong petrolyo. Okay, pagdating naman po, Assistant Director, sa monitoring ng price adjustments, kung di po tayo nagkakamali, ito na po yata yung pangatlong linggo ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung sakasakali po maayos yung mga tensyon o kung hindi pa man din, may inaasahan ba tayong malakihang rollback ngayong first quarter ng taon? So kung titignan po natin yung parang outlook na nilabas ng S&P Global Flat saka yung mga iba pa pong balita relative sa international oil market, mas madai daw pong supply talaga ang merkado at saka mukhang pababa ang presyo dahil yun. Kaya lang nga po, may mga kadahilanan na lahat talagang hindi political conflict na nagpapabago po ng direksyon. Kung ang basihan lang po is the supply, enough po ang supply para bukas ang presyo. Okay. Director, linawin lang po natin, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOE para mabawasan yung epekto nito sa lahat ng apektadong sektor, gaya lalo ng transportasyon, maging ng agrikultura? Ang Department of Energy po talaga, ang talagang mandate po namin, siguraduhin po tayo na may maraming supply ng petroleum products at saka ng energy or kuryente magagamit dito para tumakbo yung ating economy. So parang ang sinisigurado po natin na yung mabibili ng petroleum products talaga compliant with the particularly on quantity and quality. So, ang ginagawa po ng Department of Energy, nakikipag-ugnayan po din tayo sa private sector kasi ang private sector po, meron din po silang mga corporate social responsibilities, nag-o-offer din po sila ng mga discounts, mga freebies para sa iba't ibang consumer po. So, si DOE po, sinisigurado naman po natin na talagang yung mabibili nga pong produktong petrolyo, compliance to certain standard. Tapos po, kung talaga pong magpapatuloy ang pagtaas, meron po talagang guidelines na kapag lumagpas po sa $80 per barrel ang Dubai crude, yung pinaka-benchmark po dati, ang Department of Agriculture, meron po silang financial assistance sa mga agricultural sectors, yung mga fisher po. And then, ang transport sector naman, nagbibigay din po sila ng ayuda sa ating mga transport group na nangangailangan ng pagtulong. Alright. Director, tanungin din po namin, ano po ang papel ng DOE sa pag-monitor at pag-regulate sa mga kumpanya ng langis sa bansa? Because if we understand, meron po sila mga stock supply. Paano po yung ating pakikipag-ugnayan natin sa mga private oil companies para at least makatulong ito na hindi ganun kalaki yung itaas ng presyo ng mga produktong petrolyo kung sakasakaling magtuloy-tuloy itong tensyon?
sa ibang bansa? Tama ka, Sir Joshua, no? Ang Department of Energy, yun nga, sabi natin, in-ensure natin yung mga private sector, nandun yung fair competition. Despite na deregulated ang industry ng downstream oil industry dahil may Republic Act 8479, so sinisigurado naman natin na patas yung pagbi-business ng mga nasabing oil companies. So sinecheck po natin nila yung compliance nila sa standards on quantity, quality, and safety, na dapat lahat ng binibenta nilang produktong petrolyo, hindi kakatok yung makina mo kung sakali man. So tama yung kalidad at saka tama yung sukat. Kung bumili ka ng 10 litro, 10 litro dapat ang ibibigay sa iyo ng dispensing pump. So at the same time po, despite na deregulated ang industry, deregulated sa price, but hindi po naman natin masasacrifice yung safety ng industriya. Alright. Assistant Director, maaari niyo po ba kami bigyan ng forecast o ng update tungkol sa inaasahan trend sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo? Yun nga po sa tulad ng nasabi ko ng una, kung ang basihan lang po ay yung outlook na nilabas ng isang international companies na naglalabas ng sikat ng prices, mukhang pababa po sa first quarter of 2026 dahil oversupply na po ang merkado. Okay, so may posibilidad po na bumaba for the first quarter nitong taon, 2026. Yeah, hopefully. Yun nga sabi ko, sir, na kung sabihin lang natin fundamentals of supply and demand, madaing supply and then yung demand, kung hindi tataas siya, so posibilidad na bumaba. Pero kung may ganitong mga kaguluhan na nangyayari doon sa mga sources ng supply na makakapag-disrupt sa supply disruption, kumbaga saan na makaka-apekto para makarating yung nasabing supply sa nangangailangang bansa, magiging taas din po yun dahil may mga corresponding premium sa pagbili ng nasabing produkto. Okay. Mensahe niyo na lang po, Assistant Directors, sa ating mga kabayan, inyong mga paalala, bunsod po ng pagtaas muli ng mga presyo ng langis o ng produktong petrolyo ngayong linggo. Just an assurance po sa ating mga mamimili ng produktong petrolyo na ang Department of Energy ay patuloy po na minomonitor natin yung presyuhan sa international. Ano man pong adjustment dito sa domestic price is just reflective ng mga pangyayari sa international oil market. At saka sinisigurado po natin na may supply tayong gagamitin. Kaya nag-check po kami ng inventaryo ng oil companies na lahat naman po sila more than enough yung minimum inventory nila. At the same time po, yung nga sabi ko, sinisigurado po ng Department of Energy base sa regular na inspection namin sa mga gasolinahan na compliance po sila sa standards on quantity, tamang sukat, at standards on quality, tamang kalidad. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat po and good afternoon. Thank you, Assistant Director.